Bakit gusto-gusto talaga niyo akong bisita? Gusto niyo kong ikulong ka agad doon? Ah, mukhang atat-atat kayo magkulong ako doon ah. Ha? Wala na ako narinig. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator-elect Ronald Bato de la Rosa ay hindi makakaupo sa pwesto bilang senador. Supreme Court kumilos na at nagpasya para kay Senator-elect Bato de la Rosa. ICC or International Criminal Court, ginulat si Senator Bato de la Rosa. Matatandaang nasa listahan na ng ICC si Senator Bato de la Rosa at iba pang mga sangkot na kakasuhan ng crime against humanity. Nang tinanong ng broadcaster na si Ted Filon, si Attorney Christine Conte, ICC Assistant Counsel to the Philippines, kung maaari bang hadlangan ng kapag kapanalo o mayroon bang immunity si Senator Bato de la Rosa upang takasan ang kaso nito sa ICC, ay wala di umanong magagawa si de la Rosa kung maglabas na ng arrest warrant sa kanyang ICC. Subalit aniya ay kung paano inaresto si dating Pangulong Duterte ay ganun din ang proseso ang gagawin sa pag-aresto sa iba pang mga may ICC warrant. Subalit, nakadepende pa rin sa gobyerno ng bansa kung makipagtulungan ulit sila sa Interpol sa pagsilbi ng arrest warrant. Matatanda ang umani ng malawakang pambabatikos ang Pangulong BBM at mga executive officials ng bansa dahil sa pag-aaresto kay FPRRD noong nakaraang mga buwan, na ayon kay Vice President Sara Duterte at mga kaalyado ng dating Pangulo na posibleng mismo si Pangulong BBM ang nakipag-ugnayan at nagpahintulot sa pagdakip kay FPRRD. Nagpasya naman ang kapatid ng Pangulong BBM na si Senator-elect Amy Marcos na idulog sa Ombudsman ang mga executive officials na sina DOJ Secretary Mulya, General Torre, General Marbel, Commissioner Lacanilao upang imbestigahan at kasuhan dahil di umano sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Samantala sa kaugnay na balita ay handa ni di umano ang newly elected at incumbent senators na bumubuo sa upper chamber upang maging bahagi ng impeachment court sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pag-upo ng mga bagong halal na senador ay pagbubutuhan nila kung itutuloy o ibabasura ang impeachment na inaprobahan ng Kongreso. Nagbabadya din ngayon ang posibleng pagpalit ng bagong Senate President kapalit para kay Senate President Jesus Escudero. Matunog ngayon ang pangalan ni Senator-elect Soto at Rodante Marcoleta na papalit sa pwesto ni Escudero. Samantala, si VP Sara Duterte naman ay nakahanda na rin di umano sa pagharap nito sa kanyang impeachment trial. Inilahad pa niya ang salitang blank bath. Ibig sabihin ay mahigpit na labanan sa kanyang impeachment trial na maaaring magsisimula sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Sila Senator Bato at Senator Bongo sa usapin na ito na nabanggit po daw ninyo, ma'am, na hindi malayo na magkaroon na po ng arrest warrant unang-una kay Senator Bato. Oo. Tama, ililinaw ko yun. Ako, mas kampante ako na talagang si Senator Bato ay may role at co-conspirator dito sa kaso ni Duterte. Ang clarification ko lang kay Bongo, because I do not have the evidence against him, ano ang role niya or gaano siya mapagpasya. Kasi kung nautusan lang siyang magbigay ng bayad, parang utusan lang siya. Pero kung siya rin yung sinabihan na, o ikaw na bahala kung magkanong ibibigay, kung meron siyang role dun sa kumbaga nag-isip kung papaano i-partition yung pera. Pag namatay, mag 20 mil. Pag hindi namatay or huli lang, ganito ba? So, depende sa kanyang role na gano'n. Pero si Bato at posibleng Bongo at posibleng yung iba pa ay considered as co-conspirators. Indirect co-conspirators ni Rodrigo Duterte. At si Bato de la Rosa, malamang sa malamang ay lapit ng makitaan na siya ay isa sa mga most responsible. Tayo nga, day one pa lang, alam na natin na isa yan sa pinaka-responsable. Siya yung pumirma ng Tokhang Memorandum. Oo. Pirma niya yung nakalagay doon. Dito po sa mga respondents nga, paano ho ba yan? Maaga pa lang po ba talaga doon sa complaint ng mga biktima dito ay meron ng inilista na supposed to be mga respondents sa kaso at doon kasama na po ang pangalan ni Senator Bato?
Medyo tama. Kasi hindi talaga complaint yung sinasampa o kumbaga hindi kami nagrereklamo sa ganitong mga tao. Communication. Kaya ang nagdetermina kung sino ang mga kumbaga respondents o sino yung mga responsible, prosecutor mismo. At nakaabang kami kung kumbaga sino ba talaga yung i-determine. Pero kung sa amin, malimit talaga mabanggit ang pangalan ni Senator Bato. At in fact, nakuha namin yung ganong feeling na nako, talagang kasama si Bato dahil nung nag-request na magbukas ng investigation itong Office of the Prosecutor, 3 pangalan lang ang binanggit. Duterte, De La Rosa, Albayalde, with a view to looking at the responsibilities or participation of other police officers or for other persons. Sabi nga nila sa police, hanggang mid-level dun sa hierarchy. Ang tingin namin, ito yung mga tipong district, region. Hanggang ganyang level, titingnan nila kung anong responsibilidad. Kasi kumbaga ang siste, kung ang tanong sa investigation, who is most responsible, kailangan alam nila who are responsible bago salain. Okay. At, Sige. pero primera pa nabanggit na yung 3 pangalan. Kaya sa amin, si Senator De La Rosa talaga is on the in the line of fire, kumbaga. Ang sitwasyon natin ngayon ay si the former president ay tinurn over, no? Ano man po, depende kung nasa ang kampanig yan. Sabi po nila kinidnap, no? Sabi po naman ng gobyerno, hindi. Sila nakipagtulungan lamang sa Interpol. But basically po, yan, nangyari na yan, nandun na nga ngayon sa dahig, naka-confine, no? Si dating Pangulong Duterte. In the case of Senator Bato, maglabas man po ng arrest warrant yan, the same procedure ang mangyayari dyan. Supposed to be, di ba? Dadaan pa rin sa Interpol at dapat makipagtulungan ang Marcos administration. Di ba, ma'am? Yes. Okay, sige. Kung anong nangyari noon, ganun din sa dapat. susunod. Nangyari ang halalan. Di po ba ngayon, as you observe, no, si Senator Bongo, si Senator Bato, ang boto po naman talaga, meaning, ang laki po ng mandate nila. Ang sinasabi nga po ngayon ng iba ay ito'y palatandaan, protest ito sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Opo. At ito po ay, ito rin po ay senyales nga, no, na kung ano ang ating makikita in the days to come, particularly hindi maitatanggi itong 2028 elections. Ngayon, ma'am, sa tingin ho, ano ho ang inyong basa dito? Kung sakasakali pong magkaroon ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, gawin pa kaya ito ng Marcos administration? Dahil mukhang sinasabi ho ng iba, ang nangyari po, backfire sa gobyerno po ni Marcos. Well, ang hirap sabihin politically kasi pagpapasya yan ng Marcos administration. Pero legally, may basehan para kunin sila. And in fact, walang kinikilala ang ICC na immunity of any sort. Even presidential immunity. Kahit presidente ka, hindi yan balakid para kasuhan ka and eventually hulihin ka. Yung paghuli, yun yung may political considerations. At sabihin na natin, klaro, na may mandato si Senator Bato at saka si Bongo and all other senators na nanalo. Pero hindi din naman nun mabubura na nagkaroon ng krimen nung panahon na noong 2016, 20 hanggang 2019 na respectively siya ay Chief of Police at Special Assistant to the President. Kaya hindi naman din yan dapat parang pagpapatawad sa matinding krimen. Kaya yan ang kailangang i-weigh ng Philippine government, palagay ko. Kung paano ba natin mamimit yung both, kung parang can we have the best of both worlds. Kasi nagkakaroon naman tayo ng pagkakataon na may senador na nakakulong eh. Pero dito sa Pilipinas yon, di ba? May Laila de Lima, may Senator Trillanes yata dati. Bahagya, nakakulong siya eh. Habang nakaupo siya. Bong Revilla. Bong Revilla pa. So may examples naman. Hindi ko lang alam kung yun nga.
Opo. politically they will risk it. Bato de la Rosa. Medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 na nakapasok. Pero, matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon. Kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, wag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Thank you, Yusek. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa ating Miss Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So, ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa.
meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote, at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi natin pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls, or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala, at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez, Ay, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga, like for example, si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano pong masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Still on the results of the elections, nabagit nyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition, pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition, and how do we categorize the others na at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But is it that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. 5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon, at kung ano man yung mga sinasabing
di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ. Maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Atty. Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Follow-up question, Maris Umali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asekusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado. Nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea. Ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung
details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente. Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino man po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of bigas meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbebenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or benting bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Others na at masabi nating obstructionist. Napakadali pong sagutin yan. Una-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palaguin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek.